Magandang umaga po, brothers and sisters. So para mapagsimula po tayo ng ating pag-aaral, samahan niyo po ko na yumuko at manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay patuloy nagmamahal, nagpapasalamat po kami lalong-lalo na sa pagliligtas niyo po sa amin mula sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Salamat po na inalala niyo po kami bagamat hindi kami karapat-dapat sa dakilang kaligtasan po na ito. Salamat po na niligtas niyo po kami at binigyan kami ng pag-asa na makakapasok na po kami dyan sa inyong kaharian at makakasama kayo ng pangwalang hanggan. Salamat din po sa patuloy po ninyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Ngayong araw, binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang humarap sa iyong salita. Ngayon aming Ama, dinadalangin din po namin na tulungan niyo rin po yung mga brothers and sisters na wala pa po dito. Ingatan niyo rin po sila at gabayan at patuloy niyo po silang tulungan para sa paikinig ng iyong salita. Ngayon aming Ama, naniniwala po kami na kasama po namin ang Espiritu Santo upang turuan kami sa mga bagay na pag-aaralan po namin sa pamamagitan po ng iyong salita. Naniniwala din po kami na sa tulong din po ng Espiritu Santo ay tutulungan niyo po kami upang kami ay lumago sa aming pananampalataya upang magawa ang iyong kalooban sa natitira po namin buhay dito sa mundong ito. Alam po namin na yung mga tandaan ng katapusan ng panahon ay mas higit na patindi ng patindi. At sinasabi nito sa amin na malapit na po kayong dumating. Kaya aming Ama, sa natitira po namin buhay dito sa mundo, sa pagtatapos po ng 2024, pakiusap, tulungan niyo po kami na magkaroon ng bagong resolution upang mabuhay para sa iyong kalooban sa 2025. Kululubuin po ninyo, Panginoon, na kami po ay mabuhay sa 2025. Pakiusap, tulungan niyo po kami upang magabayan kami sa daan na nararapat namin tahakin. Pakiusap, tulungan kami upang hindi kami maligaw at hindi kami magtuon sa mga bagay na hindi naman pang walang hanggan. Kaya aming Ama, sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Sa oras po na ito, maraming salamat po sa lahat ng pagkakataon na patuloy niyo po binibigay sa amin. At nawa yung puso po namin ngayon, patuloy po ninyong punuin ng iyong salita upang ito'y maging kalakasan po namin sa aming Christian life. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya na patuloy po ninyong binibigay sa amin. Pinadalangin din po namin aming Ama, yung mga brothers and sisters na maaaring hindi po namin makakasama sa oras po na ito. Kung nasa man po sila, ano man po yung kanilang ginagawa, patuloy niyo po silang ingatan. Patuloy niyo po silang gabayan upang hindi po sila matangay ng sanlibutan, hindi po sila matalo ng pagnanasa ng kanilang laman at hindi po mahulog sa mga pakana ni Satanas. Pakiusap, ingatan niyo po sila upang maingatan din po nila yung kanilang identity habang sila po ay nabubuhay dito sa mundong ito. Sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala at lahat po na ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Buksan po natin sa ating Biblia sa Colossus chapter 3. Colossus chapter 3. Babasahin po natin yung verse 16. Colossus chapter 3, verse 16. Babasahin po natin ito ng sabay-sabay kapag nakita na po. Colossus chapter 3, verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3, 2, 1. Manirahan daw ang sagana sa inyo ng salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. So muli, magandang umaga po brothers and sisters. Kamusta po kayo? So dahil sa biyaya ng Diyos at sa tulong niya sa atin, sa bawat isa sa atin, kahit na malapit na magtapos yung 2024, patuloy niya tayong binibigyan ng mas maraming biyaya. Hindi lang physical, kundi siyempre yung spiritual na biyaya na patuloy niya binibigay sa atin para sa paglago ng ating Christian life. At kahit na itong taon ay lilipas, yung mga araw ay lilipas, pero tayo bilang mga naligtas ay mananatili magpakailanman.
Ito ay napakalaking biyaya para sa atin. Una-una, siyempre yung kaligtasan ay biyaya. Pangalawa, yung church ay biyaya. Pangatlo, yung fellowship ay biyaya. At pang-apat, lalo na yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa atin ay isang biyaya. Kaya, alam ko po, yung ilan sa inyo ay nakasama sa New Year's Retreat. At alam ko po na marami kayong nabaon na biyaya sa inyong puso. At wag lang sana na manatili yan sa isip, yung mga natutunan po ninyo. Pakiusap, try po ninyo na isabuhay yung mga natutunan po ninyo, isabuhay yung mga bagay na natanggap po ninyo mula nung 2025 New Year's Retreat. Dahil napakaraming biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin nung time po na yun. Pero syempre, ngayon, binibigyan niya ulit tayo ng pagkakataon para maka-receive ng biyaya. At itong verse po na ito, gaya ng binasa natin sa Colossus chapter 3, verse 16. Familiar po yung verse po na ito para sa inyo. Naalala po ninyo kung kailan po natin ito binanggit? Kailan? Yung All Saints Fellowship. At itong verse po na ito po yung magiging secondary na verse of the year para sa atin. Yung una, yung primary na verse of the year natin para sa church or sa buong Philippine Life Word Mission ay yung sa Efeso chapter 3 verse 20. Yung kapangyarihang gumagawa sa atin. At dito sa Santa Rosa Church, meron po tayong isa pang verse para sa susunod na taon, sa 2025. Ito po yung verse po na ito. Sabi dito, uulitin ko po, Colossus chapter 3 verse 16, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. So siyempre, alam natin na yung words of God ay top priority para sa ating Christian life. Hindi pwedeng mauna yung prayer pero walang words of God. Hindi rin pwedeng mauna yung fellowship or sama-sama pero walang words of God. Hindi rin pwedeng magawa yung evangelism kung walang tulong ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya ang top priority natin bilang isang Kristiyano ay yung words of God. Primarily, naligtas tayo dahil nalaman natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tama po ba? Matagal lang namatay si Jesus, wala pa naman tayo noon. Pero paano na natin nalaman yung kaligtasan na ginawa niya sa atin? Sa pamamagitan ng words of God. At sa pamamagitan din ng words of God, nakaka-receive tayo ng kalakasan pagkatapos nating maligtas. At ngayon, dito sa church, sa iba't ibang mga activities dito sa church, meron tayong chance para makuha yung salita na ikalalago or magiging kalakasan natin para sa ating Christian life. At hindi lang dapat natin i-receive yun. Hindi lang dapat natin pakinggan yun. Hindi lang dapat natin isulat lang yun. Hindi lang dapat natin kabisaduhin yung mga words na yun or yung mga verses na yun. Sabi dito, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Kailangan yung words of God na nakuha natin, na pakinggan natin, dapat naninirahan sa loob ng ating Christian life, sa ating puso. Naintindihan po. Maraming mga tao na nakakarinig ng words of God. Pero ilan lang sa kanila yung merong naninirahang words of God sa puso nila. Naintindihan po. Halimbawa, yung mga Bible scholar or yung mga sabihin natin dalubhasa sa Biblia, marami silang alam na Bible verse. Marami silang alam na turo. Or sinasabi nila, marami silang revelation na nalalaman sa Biblia. Pero kapag titignan natin yung buhay nila, meron bang words of God na ipapakita sa buhay nila? Siguro yung iba meron. Pero karamihan, hanggang salita lang. Hindi po tayo ganoon, brothers and sisters. Tayo po ay Kristiyano. Tayo po ay tunay na naligtas. At bilang naligtas, kailangan paratingin natin yung words of God dito sa ating puso. Hindi lang po dito. Siyempre, mapapakinggan natin yun, iisipin natin. Pero wag lang natin panatilihin dito. Dapat makarating sa puso. Paano makakarating sa puso? Paano po? Isipin po ninyo, sa mga naririnig ko ng words of God, ano bang kinalaman nun sa akin? Paano ko ba yun i-apply sa akin? Paano ko ba yun maisa sa buhay ko bilang isang Kristiyano? Then makakarating yung words of God sa puso ninyo. Kung napakinggan mo lang, ay, ang ganda ng napakinggan ko noong 2025 New Year's Retreat. Ang dami kong natutunan, ang dami kong nasulat. Pagkatapos doon, ano na? So, kailangan natin na yung mga natutunan natin, yung mga isinulat po ninyo, i-connect nyo sa Christian life ninyo. Ano bang connect nito sa Christian life ko? Ano ba yung mga bagay na pwede kong gawin sa Christian life ko para sa 2025?
Kaya nga, di ba, sinuggest tayo na magkaroon tayo ng resolution. Sa mga napakinggan natin mga salita, napakinggan natin ng mga turo or aral, kailangan natin siyasatin yung ating sarili. Ano ba yung kulang sa akin? Ano ba yung mga bagay na wala sa akin? At ano ba yung mga bagay na pwede kong gawin para mapunan ko yung mga bagay na kulang sa akin? Yun po yung New Year's resolution. Naintindihan po. Halimbawa, 2024, hindi ko natapos yung Biblia. Ngayon, 2025, mayroong pagnanais na sikapin ulit na basahin yung Biblia, matapos yung Biblia. Pero kung hanggang dito lang, hanggang notebook lang, hanggang sticky notes lang, na reminder, kung hindi ka gagawa ng plano, practically, kahit na ang ganda-ganda ng plano mo, kahit ang ganda-ganda ng resolution mo, kung hindi mo naman yun gagawin, wala rin silbi yun. Naintindihan po. Kaya para magawa natin makapanirahan yung words of God na natutunan natin, i-apply. Naintindihan po. Kailangan sa puso. Naintindihan po. Pero yun nga, yung puso natin, masyadong occupied. Maraming mga bagay na umiikot o nakapaloob nito. Para makapanirahan yung words of God sa puso natin, unang-una dapat natin gawin. Tanggalin yung mga bagay na sagabal. Halimbawa, sino na po sa inyo nakapag-try na magtanim? Kahit munggo. Diba sa school, pinapagtanim ng mga munggo, di ba? Kapag tinanim mo yung munggo, o yung kung anumang seed, anong kailangan mong i-prepare or gawin dun sa lupa? Pwede ba buhusan mo agad ng tubig, tapos tapon mo yung binhi, tapos hintayin mo na kagad na tumubo? Hindi po, di ba? Kailangan, check muna natin, ano bang klaseng lupa yung pagtatapunan ko or pagtataniman ko? Kung sa buhanginan, pwede ba? Sa batuhan, pwede ba? Dun sa mababaw lang yung lupa, tapos sa ilalim, puro na basura. Hindi, di ba? Ilalagay natin siya sa naangkop na lupa para tumubo siya ng maayos. Tama po ba? Yes, una dapat piliin yung puso. Piliin muna natin yung lupa. Then, kapag napili na yung lupa, yung angkop na lupa, kailangan natin linisin yung lupa na yun para i-prepare yung paglalagyan ng binhi o yung buhay. Naintindihan po? Same din sa Christian life. Kung hindi tayo nakarating sa tunay na pagsisisi, hindi maitatanim yung binhi ng buhay ng kaligtasan. Tama ba? Kung hindi natin tatanggihan yung sarili nating idea, sarili nating diskarte, sarili nating paraan ng kaligtasan, kahit na itapon pa o ihulog pa, itanim pa ng Diyos yung words of God sa puso natin, baliwala. Naintindihan po? Kaya nga sa Biblia, di ba, in-explain na mayroong apat na klaseng puso sa harapan ng salita ng Diyos. Una, yung tabing daan. Pangalawa, batuhan. Pangatlo, tinikan. Tapos pang-apat, yung mabuting lupa. Saan tutubo yung binhi mula dun sa apat na lupa na yon? Saan po? Saan? Sa mabuting lupa. Tama? Kung mabuti yung lupa, kahit na anong klaseng binhi pa yan, mabubuhay yan. Pero kahit na gaano kaganda ng binhi, pero kung mali naman yung lupa, hindi tutubo yan. Naintindihan po? Same din sa puso. Same din sa harapan ng words of God. Kaya nga, sabi ng Biblia, lisanin muna natin yung mga dati nating idea tungkol sa kaligtasan, yung paraan ng kaligtasan, yung sarili nating diskarte o yung kinagisnan natin. Kailangan natin tanggihan yun. Kailangan natin lisanin. Naintindihan po? Yun po yung repentance. Kung yung bagay na yun hindi mangyayari sa isang tao, kahit na ilang beses pa siyang makapakinig ng Bible seminar, hahamakin niya lang. Tama ba? Tayo po, na-experience na natin, di ba? Kapag meron tayong na-invite or kaya meron tayong naisama sa Bible seminar, tapos alam natin na yung background niya, meron siyang sariling diskarte, meron siyang sariling paniniwala, meron siyang kinagisnan or tradisyon na kinasanayan mula pa nung pagkabata siya. Tapos nakapakinig siya ng Bible seminar. Kung hindi niya yung tatanggihan, kahit na mapakinggan pa niya yung Bible seminar, hindi siya maliligtas. Tama po ba? First step para magawa nating
matanggap or maunawaan yung kaligtasan, kailangan yung repentance. Yun po yung paglilinis ng puso. Pag-aalis dun sa mga bagay na may karumihan, sagabal at hindi makakatulong para sa kaligtasan. Yun yung unang nangyari sa atin. Then, nung itinanim ng Diyos, yung binhi ng buhay na walang hanggan, tumubo ito, kaya nagkaroon ng kaligtasan. Naintindihan po? Kailangan nasa mabuting puso. Ngayon, pagkatapos nating maligtas, tayo tanim na yung binhi ng buhay na walang hanggan. Pagkatapos sa puso natin, palagi ba na puno ng mga bagay tungkol sa espiritu o sa espiritual? Hindi, di ba? May mga pumapasok, mayroong mga na-occupy yung puso natin na mga bagay na hindi mahalaga para sa atin, lalo na sa harapan ng Diyos. Kaya para magawa nating makapanirahan yung words of God sa puso natin, una, dapat na alisin muna natin yung mga dati nating kalikil na ugali-galian, yung mga hindi magagat ng bagay sa harapan ng Diyos, bago natin ilagay o pasaganain yung words of God sa puso natin. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Basahin po natin dito sa Colossus chapter 3. Basahin po natin muna yung verse 1. Basahin po natin. Colossus chapter 3 verse 1, 3 to 1. Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan. So after nating maligtas, kailangan yung puso natin, yung isip natin, ituon natin o hanapin natin dun sa mga bagay na nasa itaas. Bago tayong maligtas, saan tayo lagi nakatingin? Saan po? Sa baba, sa lupa. Hinahanap natin kung saan makukuha yung pagkain para sa ating katawan. Tama po ba? Kaya mayroong tinatawag na job seeker or kaya job seeking. Ibig sabihin, naghahanap siya ng hanap buhay. Tama po ba? Ngayon, na tayo naligtas, ano yung dapat na hinahanap natin? Sabi dito, yung mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Yun po yung mga bagay na espiritual. Yes, kailangan natin yung mga bagay dito sa mundo. Pero, huwag natin ubusin yung lakas natin para hanapin yung mga bagay na nasa lupa. Kasi tapos na tayo doon. Naintindihan po? Ano yung dapat na hanapin natin after nating maligtas? Yung mga bagay na nasa itaas. Ito po yung mga bagay na espiritual. Then, itingin natin yung puso natin. O ituon natin yung ating puso. Sabi dito sa verse 2, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa lupa. Ayun, nakatingin na yung ating mga mata sa itaas. Anong next step? Basahin po natin. Verse 7 hanggang 8. Basahin po natin. Verse 5 hanggang 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo. Pakikiapid, karumihan, masasamang pita, masasamang pagnanasa, at kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang puot ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Ang mga ito rin ang kanilakaran ninyo noong una nang kayo'y nabubuhay pa sa mga bagay na ito. Ngunit ngayon ay itakwil ninyo ang lahat ng mga ito. Galit, puot, masasamang pag-iisip, panalait, at maruming pananalita wala sa inyong bibig. So okay, nakatingin na yung, naligtas na. Itinutuon na yung puso sa mga bagay na nasa itaas, sa mga bagay na espiritual. Anong next step? Yung mga nandito sa puso natin, nananatili ng mga pakikiapid, karumihan, masasamang pita, o naman mga bagay na karumihan. Sabi dito, itakwil. Medyo mabigat po yung word na itakwil, di ba? Yung word po na itakwil, ito po ay isang utos na kailangan gawin at hindi optional. Sabi dito, itakwil. Ano yung itatakwil? Yung mga hindi magagandang bagay. Kailangan natin munang i-prepare yung ating puso bago natin punuan ng salita ng Diyos yung ating puso. Kung yung puso natin puno ng karumihan, pag binigyan ka ng Diyos ng salita, makakapanatili ba? Hindi. Tatapon lang yan. Bakit? Kasi puno na.
Tama po ba? Kahit gaano po pa ninanais na punuin yung isang timba ng malinis na tubig, kung yung timba naman ay puno ng karumihan, anong mangyayari po doon? Wala, tatapon lang yung madumi. Naintindihan po. Kaya una, i-prepare muna natin yung ating puso bago natin punuin ng words of God yung ating puso. Sabi dito, itakwil ninyo ang lahat ng mga ito, galit, puot, masasamang pag-iisip, panalait, at maruming pagnanasa mula sa inyong mga bibig. Kung ngayong 2024, mayroong mga instances na lumabas yung galit, puot, masasamang pag-iisip, panlalait, maruruming pananalita mula sa inyong bibig, 2025, isama po ninyo sa resolution po ninyo. Naintindihan po? Bakit kailangan natin gawin munang linisin yung ating puso bago umarap sa words of God? Bakit po? Kasi yung words of God ay banal. Yung words of God ay liwanag. Pwede ba maghalo yung liwanag sa dilim? Pwede bang maghalo yung malinis sa marumi? Hindi rin. Yung words of God ay banal. Naintindihan po. Kaya kung gusto natin matanggap yung kabanalan ng words of God, alisin muna natin yung mga bagay na marumi. Naintindihan po. Yun po yung repentance. Narinig ko po sa isang brother na natutunan niya na ang susi sa Christian life para makapagpatuloy, makatanggap ng biyaya, makatanggap ng kalakasan or panibagong lakas ay repentance. Bakit? Kahit na ang dami-dami natin ginagawa, pero kung punong-puno rin naman tayo ng karumihan, baliwala yun sa harapan ng Diyos. Naintindihan po. Kaya para magawa nating makatakbo ng maayos sa takbuhin na ibinigay ng Diyos para sa atin, talikuran natin yung mga bagay na hindi nakatulong sa atin or nakapagpalungkot sa Diyos ngayong 2024. Naintindihan po. Bigyan po kayo ng halimbawa. Hebreo chapter 4. Hebreo chapter 4. Sorry po. Chapter 12. Sorry po. Hebreo chapter 12. Chapter 12 verse 1. Hebreo chapter 12 verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. So, yung mga naka-attend po ng Mercy Retreat, alam po ninyo yung explanation tungkol dito, di ba? Sa isang marathon race, ano yung suot ng mga atleta? Ano po? Running shoes lang? Iba yata yung napanood ninyo eh. Ano yung suot niya? Lightweight na damit. Tama po ba? Paano kaya yung atleta? Maraming pasan. Merong bote ng tubig dito na 1 litro. Kasi pag nauhaw, tapos sa kabila, meron din. Tapos dito, meron din. Tapos sa kabila, meron din. Tapos sa binte, meron din. Makakatabo kaya siya na maayos? Yung marathon, paunahan, di ba? Kung merong isang bagay na makapagpapabigat sa kanya para makatakbo ng mabilis, aalisin niya. Tama po ba? Kaya yung suot po ng mga atleta, yung technology po na ginagamit nila or ini-improve nila ay naghahanap sila ng material na sobrang gaan para hindi mabigatan yung mga atleta, para pag tumakbo sila, para bang tumatagos lang yung o dumadaan lang yung hangin. Ganun po yung isa sa nila, isa sa
technology na ginagamit nila dun sa mga atleta. Bukod sa training, nagpe-prepare din yung team nila ng magandang suit, maayos, magaan, para kapag sinuot ng atleta, full potential yung pagtakbo niya. Tama? Ganun din sa Christian life. Bakit ba tayo minsan bumabagal sa Christian life natin? Bakit po? Dito po, ano ba yung mga bagay na nakakapagpabagal sa atin sa Christian life? Yes, siyempre yung mga mabibigat na bagay, nakapagpabigat. Pero dito po, hindi po mabibigat na bagay yung tinutukoy. Ano po yung nakalagay? Mga pagkakasalang madaling bumibitag sa atin. Ibig sabihin, yung mga maliliit na kasalanan. Ito po yung dahilan kung bakit bumabagal yung Christian life natin. Isang bagay o isang halimbawa ng magaan na kasalanan. Katamaran. Tama po ba? Mukha namang harmless, no? Kasi normal naman yung katamaran eh. Napapagod kasi yung katawan natin. Talagang nanghihina, kumbaga. Pero yung katamaran, hindi po dapat na isinasabuhay. Yes, pwede magpahinga, pero hindi pwede maging tamad. Naintindihan po. Yung katamaran, yes, nais or kagustuhan ng ating katawan. Pero hindi lang tayo ang katawan eh. Meron tayong espiritual na lakarin, takbuhin na dapat natin lakaran, dapat natin takbuhan para makausad tayo sa Christian life natin. Pero yun nga, sabi ni Apostol Pablo, kung gusto ninyong tumakbo ng mabilis, magaan, at makarating hangga dun sa gantimpala, itabi nyo muna yung mga bawat pabigat at madaling at pagkakasalang madaling bumibitag sa atin. Naintindihan po. Yan, isipin po ninyo, ngayong 2024, ano ba yung mga maliliit na kasalanan na nakapagpabagal sa Christian life ko kaya hindi ako nakakausad? Kayo po yung nakakaalam. I-evaluate nyo po yung sarili po ninyo. Hindi ko po kayo nakikita sa lahat ng pagkakataon. Pero kayo po yung nakakasiyasat ng puso po ninyo. Kaya kung gusto po ninyo makatakbo ng maayos sa Christian life po ninyo, linisin muna natin yung ating puso. Then, sabi dito, alisin natin yung mga kasalanan na madaling bumibitag sa atin. Naintindihan po. Ano pa yung isang kasalanan na parang bang harmless, pero kasalanan pala sa harapan ng Diyos? Habang ngayon na nakikinig po kayo, minsan may ganitong klaseng instances na yes, physically nakaharap sa words of God, pero mentally yung isip wala dito. Paano mapupuno yung puso natin ng words of God kung yung katawan lang natin yun nandito, pero yung isip natin wala dito? Para bang sa school, di ba? May tawag sila, absent-minded. Physically present, mentally absent. Meron bang natututunan yung mga ganong klaseng estudyante? Wala. Kahit na present siya sa lahat ng klase, wala siyang absent, maaga pa siya pumapasok. Pero wala siyang natatanggap sa puso niya or sa isip niya na instruction or mga information para sa isang estudyante, baliwala yung pag-aaral niya. Naintindihan po. Kaya palagi po ninyong i-check yung puso po ninyo. Dito ba, pag humaharap ba ako sa words of God, nakafocus ba ako? Kung nakafocus ka, makakatanggap ka ng biyaya. Pero kung hindi ka nakafocus, wala kang makukuha. Naintindihan po. Isa yun sa bagay na natutunan ko personally sa Christian life ko. Yes, ang dami ko napapakinggan sermon, pero yung isip ko, ano kayang gagawin ko mamaya? May painuutos pa sa akin si pastor eh. Paano kaya kayong gagawin? Habang nakikinig yun ng sermon yun yung tumatakbo sa isip ko. Kaya pagtapos ng sermon, ay tapos na pala. Balik na ako sa gawain ko. Yes, may natatapos ako, pero walang nananatili sa puso ko. Kaya wag po ninyong hahayaan na maging ganun yung Christian life po ninyo. Naintindihan po. Meron pong isang brother, testimony niya. 3 years na siyang naikinig ng words of God. 3 years na after siyang naligtas. Pero hindi niya isinasabuhay, hindi niya iniisip yung mga bagay na pinag-aaralan.
3 years siyang nakahiga. 3 years siyang hindi umusad. Then, na-decide niya, after 3 years, isip niya na bakit ganito? Bakit hindi umusad yung Christian life ko? So, tinulungan siya ng Diyos. Na-realize niya na, yun pala. Kasi kapag umaharap ako sa words of God, dami-daming mga tumatakbo sa isip ko. Pamilya, negosyo, yung ibang mga gawain, pag-aaral, trabaho. Halo-halo na. Kaya pag umarap sa words of God, hindi na makapasok. Kaya wag po ninyong hahayaan na ganun. Yes, nasa isip natin yon. Hindi naman talaga natin makakalimutan yung mga bagay na yon. Pero sabi nga dito, isang tabi. Yung mga pinagkakabisihan natin na may kinalaman sa pamumuhay bilang isang tao dito sa mundo, kapag umarap tayo sa salita ng Diyos, ang tabi muna natin para makuha natin yung kailangan nating kalakasan para naman sa ating espiritu. Naintindihan po? Naintindihan? I-ready niyo po palagi yung puso po ninyo kapag umaharap sa words of God. Kung puno yan ng karumihan, wala yan matatanggap. Kung hindi rin ready yung puso mo na isang tabi, yung mga napapakinggan mo o pinapakinggan mo, hindi mo rin yung makukuha. Naintindihan po? Kapag ganun, anong halaga para sa'yo nung napakinggan mo kung wala ka naman nakuha? Wala, di ba? Kaya wag niyo pong hahayaan na ganun. Naintindihan po? Bago umarap sa salita ng Diyos, ano ba yung mga bagay na nakapagpapabigat sa akin o nakakapagpabagal ng Christian life ko? Sabi dito, isang tabi. Tabi muna. Then, kung napuno na yung puso natin ng biyaya ng Diyos, yung mga kasalanan na yun, na isinantabi natin, tinalikuran natin, hindi na natin babalikan. Naintindihan po? Kaya nga, patuloy na mapupuno yung puso natin ng words of God. Naintindihan po? Kaya napakahalaga na linisin muna natin yung ating puso bago punuan ng salita ng Diyos. Isa pa. Santiago chapter 1. Santiago chapter 1 verse 21. Santiago chapter 1 verse 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't alisin ninyo ang lahat ng karumihan at ang nalalabing kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na may kapangyarihang magligtas ng inyong mga kaluluwa. Sabi dito, kaya't alisin ninyo ang lahat ng karumihan at nalalabing kasamaan. Ano po ibig sabihin ng nalalabing kasamaan? Yung kinagisna natin, yung kinasanayan natin na pamumuhay noon bago tayo masave. Mga habits or sabihin na natin mga bisyo na nakakapagpabagal sa Christian life natin. Para mapunuan ng salita ng Diyos yung puso natin, makuha natin, ang sabi dito, alisin ninyo ang lahat ng karumihan at nalalabing kasamaan. Doon tayo naligtas. Physically ba na pamumuhay natin, okay na? Yes, sa harapan ng Diyos, spiritually, tayo ay malinis. Pero yung pamumuhay natin, automatically ba na nanilinis after nating maligtas? Hindi, di ba? Kaya anong gagawin natin? Kaya sabi dito, alisin ang nalalabing kasamaan. Yung natitira na kasamaan. Yung nanay ko po, lagi akong pinapaulit maghugas kapag may nakikita siyang, alam niyo po yung tumigas na kanin sa pinggan? Sabi ko, okay na, malinis na, hugas na. Pero pag kinakapa niya, teka, hawakan mo. Meron pang dumi, oh. Meron pang namong bigas, oh. Tanggalin mo yan. Linisin mo. Gamitan mo ng Scotch Brite. Naiinis ako kapag ganun. Kasi back job, eh. Pero naalala ko, o nga, no? Meron pa rin mga kasalanan na nakabaon sa puso ko after ko maligtas. Tama po ba? Ako lang po ba? Kaya ngayon na naligtas ako, anong dapat kong gawin?
Alisin yung mga nalalabing kasamaan para makapasok yung salita ng Diyos. Sabi nga dito, alisin ninyo ang lahat ng karumihan at nalalabing kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuhan ang salitang itinanim. So yung salita ng Diyos, itinatanim sa ating puso. Pero para makuha mo yun, alisin yung mga karumihan, nalalabing kasamaan. Naintindihan po. Kaya, wag lang gumawa ng New Year's resolution para sa Christian life, para sa 2025. Sama nyo po sa New Year's resolution po ninyo, yung mga nalalabing kasamaan na nagawa po natin ng 2024. Kung noon, patuloy ka pa rin na humahawak dun sa mga masasamang bagay ng sanlibutan. Kung patuloy mo pa rin yung inahawakan, patuloy mo pa rin pinapanood, patuloy mo pa rin ginagawa. Yung 2025, bakit hindi natin itry? Na unting-unting alisin yung mga nalalabing kasamaan na patuloy natin ginagawa. Naintindihan po. Lalo po sa mga kabataan. Ano yung mga nalalabing kasamaan na hanggang ngayon ay nakakapagpabagal sa inyo sa Christian life? Isang kasalanan kanina, yung katamaran. Ano po yung isa pa na kadalasan na nakakapagpabagal sa Christian life natin? Pagnanasa ng ating mga mata. Tama po ba? Napakaraming platform ngayon sa panahon natin para dayain yung ating mga mata. Naintindihan po? Ngayon, kung yun yung bagay na yun na nakapagpabagal sa Christian life mo at hindi mo nakukuha yung biyaya ng Diyos para sa iyo, mas buwasan mo. Yung screen time sa cellphone. Alam niyo po kung paano i-check yung screen time? Meron po screen time yun. Sinusuri doon or kinakalculate ng cellphone mo kung gaano mo siya kadalas ginagamit. Pag check niyo po sa isang araw kung ilang screen time yung nag-google mo sa cellphone mo or sa social media kung saan man. Check mo. Minsan nahihiya po ako. Personally, yes, kailangan ko gumamit ng cellphone. Pero minsan, yun nga, minsan nagbababad. Tapos nakikita ko po doon sa screen time, 2 hours, 3 hours, 4 hours. Pero pag sa salita ng Diyos, 10 minutes lang, inaantok na. 20 minutes lang, pagod na. Okay na to. Tapos na, nakapagbasa naman na ako eh. Nakapakinig naman na ako, okay na yun. Bukas ulit. Kaya yung mga bagay na nakakapagpabagal sa ating Christian life, hindi sila mabibigat. Actually, magaan nga sila eh. Pero kapag nagsama-sama, bumibigat na. Naintindihan po. Kaya alisin natin yung mga maliliit na kasalanan sa atin. Yung mga talagang malalaking kasalanan, kung patuloy mo pa rin ginagawa, check mo. Pero kung ikaw talagang naligtas, nabibitag tayo madalas sa mga maliliit na kasalanan. Naintindihan po. Kaya suriin po ninyo, bakit ba hindi ako nakakapagbasa ng salita ng Diyos? Bakit ba hindi ako nakapakinig ng maayos ng words of God? Bakit ba madalas hindi ako nakaka-attend ng sermon? Ano ba yung mga bagay na nakakapagpabagal sa akin, na nakakapagpapigil sa akin para magpatuloy? Sulat po ninyo. Evaluate po ninyo yung sarili po ninyo. Noong 2025, New Year's Retreat, meron po nagpa-counseling. Ang dami po niya nakalagay sa listahan niya. Gusto niyang itanong, paano ba yung ganito, paano ba yung ganyan? Yun po yung tungkol sa Christian life niya. Kaya sabi ko, pagkatapos po ng sermon, pagkatapos ng counseling po namin, sabi ko sa kanya, huwag mo itong tatapon. Hanggat maaari, palagi mo itong balikan. Kung itong mga bagay ba na to ay naaalis ko unti-unti sa 2025. Isa dun sa tinatanong niya, yung pagsasabi ng bad words.
Kasi yun nga, bata pa siya mga parang 15 years old ganyan. Tapos halos newly saved pa lang, parang mga siguro 1.5 year yung or 2 years yung simulan na save siya. Nakakapagsalita pa rin daw siya ng mga masasakit na salita or mga mura. Kaya sabi ko, check mo. After nitong retreat, decide mo sa puso mo na itong mga bagay na ito ay tatanggihan mo na, iiwasan mo na. Tapos huwag mo ito tatapon. Kasi ito yung magre-remind sa iyo ng mga bagay na dapat mong ayusin sa Christian life mo. Hindi lang siya counseling. Pero maganda yung ginawa niya. Sinulat niya yung lahat ng mga kakulangan niya, yung mga masasamang bagay na ginagawa niya. Tinatanong niya, paano ba ganito? Paano ko ba ma-overcome yung ganito? Kaya sinulat niya. Kaya sabi ko, magandang paraan para sa 2025, masuri niya kung itong mga bagay ba na ito nagagawa ko ng iwasan. Try po ninyo. Gagawa rin po ako ng sa akin. Every quarterly or kayo bahala kung paano po ninyo iunting-unting aalisin yung mga bagay na nakapagpabagal sa inyo ng 2024. Sulat po ninyo. Magandang strategy po ito. Huwag lang isulat yung New Year's resolution. Hindi. Lagay mo rin kung ano yung mga kahinaan na nangyari or kasalanan na nagawa mo ng 2024 para sa 2025. Huwag mo nang ulitin. Baka mamaya nilista mo para gawin ulit, ha? Hindi po. Lista mo na itong mga bagay na ito, hindi ko na gagawin. Iiwasan ko na para sa 2025. Naintindihan po. Maganda po yung training para sa atin. Di ba nga, sa mga establishments, meron tayong do's and don'ts. Yung do, syempre dapat gawin. Yung don't, dapat hindi mo gawin. Tama? O, yun po yung lista ninyo. Do sa 2025. Don't sa 2025. Okay po? Lista po ninyo at i-check po ninyo. After 1 year, check mo, ano na ba yung mga bagay na natanggal ko? I-cross out mo, ha? Nari, naiwasan mo na magsalita ng bad words. Naiwasan mo na. Parang isang taon na ako hindi nagsasalita. Hindi maganda, achievement yun. Tapos kung ano pa yung mga bagay na nakakapagpabagal po sa Christian life natin, maganda po yun na paraan. Naintindihan po? Naintindihan? So sabi nga dito, alisin ang karumihan at nalalabing kasamaan. Naintindihan po. Isa pa, Efeso chapter 4. Atras po ulit tayo. Efeso chapter 4, verse 21. Efeso chapter 4, verse 21 hanggang 22. Efeso chapter 4, verse 21 hanggang 22. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung tunay na siyang inyong narinig at tinuruan sa Kanya kung paanong ang katotohanan ay na kay Jesus, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa. Sabi dito, kung tayo ay nakarinig at tinuruan ng katotohanan na kay Jesus, alisin natin ang dati nating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa. Ano po yung dalawang bagay na inulit po dito, o dalawang salita na inulit? Ano po? Dalawang word po yung inulit na isulat po dito. Ano po? Dati. Dati, gusto ko gawin yung mga bagay na ito. Noon, masaya ako na gawin ito. Alam niyo po, ito yung isa sa kasalanan ng mga Israelita. Bukod sa pagrereklamo, inaalala nila palagi. Noon, ang sarap-sarap ng buhay namin sa Egypt. Kumakain kami ng karne, kumakain kami ng ganito, kumakain kami ng bawang, kumakain kami ng sibuyas. Ang sarap-sarap. Kahit naalipit kami dun. Basta nakakain kami ng mga bagay na yun. Yun po yung isa sa na nagdudulot ng pagrereklamo nila sa Diyos. Dito sa ilang, wala na kami makain. Papakainin mo kami ng itong ano na ito, yung mana na ito.
Kinaalala nila. Dinala mo lang pala kami dito sa ilang para pakainin ng ganitong klaseng walang kwentang pagkain. Sana manatili na lang kami sa Egypt kasi masasarap pagkain namin doon. Pero ano ba yung Egypt para sa kanila? Ano po? Pagkaalipin. Tama po ba? Yes. Bilang alipin, para makagawa ka ng maayos o makapagtrabaho ka ng maayos, kailangan mo talaga yung mga bagay na yun. Tama? Kailangan mo syempre ng strength. Pero pagkain yun ng alipin. Pero dun sa ilang, ano po pagkain nila? Mana. Kanino galing yun? Sa Diyos. Yung noon, yung sa Egypt, pagkain na galing sa hari. Yun yung pinapakain sa kanila kasi nga alipin sila. Pero nung sila ay nakalabas na sa Egypt, pagkain na galing sa Diyos, yung kailangan nila. Naintindihan po? Yun yung pinapakain sa kanila ng Diyos. Ngayon, nung nakapasok na sila sa Kanaan, ano po yung pagkain nila? Hindi naman ano po? Mga pagkain na galing sa pagtatanim. Kailangan nilang paghirapan yung pagkain nila. Naintindihan po? Pero itong mga Israelita, yun nga, nung nasa ilang sila, namimiss ko na yung pagkain namin sa Egypt. Ang sarap nun. Actually, ganito rin po tayo minsan, di ba? Namimiss ko na yung mga kabarkada ko. Namimiss ko na yung mga worldly friends ko. Saan na kaya sila? Di ba, nakita natin sa newsfeed, ganyan. Uy, nag-outing sila. Nakakamiss. Dito kasi sa church, laging pinagbabawalan eh. Hindi ko po kayo pagbabawalan. Pero kung alam po ninyo kung saan kang lugar dapat naroroon, doon ka pumunta. Bilang Kristiyano. Naintindihan po. Ako po, mahilig po ako sa Unli Wings. Pero hindi na po nakakain ngayon eh. Minsan, pumapasok sa isip ko, meron akong konting pera. Kain kaya kami. Pero kapag ginastos ko to, paano yung mga susunod naming araw na pagkakainin? Kung uubusin ko yung pera ko na yon sa mga bagay na dati kong kagustuhan, ano pong mangyayari sa akin? Magugutom. Tama ba? Kaya, ano sabi dito? Yung mga dating bagay na nakakapagpabagal, kaya hindi tayo nakakausap sa Christian life natin, alisin. Naintindihan po. Hindi lang pagkain. Yung mga dating kinasanayan, yung mga dating kaibigan, yung mga worldly friends or worldly pleasure na patuloy na nasa puso natin, tanggihan po natin yun. Naintindihan po. Kung matatanggihan natin yun, may lalagay yung bini ng salita ng Diyos. Naintindihan po. Kaya palagi po ninyong i-check. Ano ba yung mga dapat kong alisin? Ano ba yung mga dapat kong tanggihan? Ano ba yung dapat hindi ko na binabalik-balikan? Naintindihan po. Sabi nga sa Kawikaan sorry po, pero yung nakalagay kapag yung aso, bumabalik siya sa sinuka niya, anong tawag dun sa kanya? Hangal. Ganun din po tayo. Kung tayo, na bagong tao, binabalikan yung mga lumang bagay na kinasanayan, kinagisnan, or madaling natin na naalala, nagiging hangal tayo. Naintindihan po. Yun yung mga bagay na nagpasama sa atin. Tapos babalikan pa natin, bilang bagong nilalang, wag na. Kaya nga sabi sa Biblia, tayo bagong nilalang. Yung lumang bagay, wala na. Lumipas na. So, kung ikaw ay bago, ano yung dapat mong hanapin? Lumang bagay o bagong bagay? Bagong bagay. Tama po ba? Kung yung lumang pamumuhay mo ay wala na, kung ikaw ay naging bago, dapat yung bagong pamumuhay na yung hinahanap mo. Naintindihan po. Para makapanatili sa puso natin yung words of God, kailangan i-prepare yung puso. Naintindihan po. Ngayon, na-prepare mo na. Anong ilalagay mo? Dito papasok yung verse natin kanina. Ilagay natin yung salita ng Diyos. Ilagay natin yung mensahe ng Diyos para sa atin. Punuin natin yung puso natin ng salita ng Diyos.
Naintindihan po. Pasaganain natin yung salita ng Diyos sa ating puso. Naintindihan po. Kung gagawin natin ito, yes, makakatanggap tayo ng kalakasan. Makakatanggap tayo ng bagong motivation para sa pamumuhay bilang anak ng Diyos. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Ikalawang Hari, chapter 4. Ikalawang Hari, chapter 4, mula verse 1 hanggang 6. 2 Kings, chapter 4, verse 1 hanggang 6. Basahin po natin, medyo mahaba po ito, pero mahalaga. Ikalawang Hari, chapter 4, verse 1 to 6. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang asawa ng isa sa mga anak ng mga propeta ay dumaing kay Eliseo. Ang iyong lingkod na aking asawa ay patay na. Nalalaman mo na ang iyong lingkod ay takot sa Panginoon. Ngunit, ang napautang ay naparito upang kunin ang aking dalawang anak upang maging mga alipin niya. At sinabi ni Eliseo sa kanya, anong gagawin ko para sa iyo? Sabihin mo sa akin, anong mayroon ka sa bahay? Sinabi niya, ang iyong lingkod ay walang anumang bagay sa bahay, liban sa isang bangang langis. Nang magkagayoy, sinabi niya, lumabas ka, manghiram ka ng mga sisidlan sa lahat mong mga kapitbahay, mga sisidlang walang laman at huwag iilan lamang. Pagkatapos ay pumasok ka, ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan at iyong salinan ang lahat ng sisidlang iyon. At kapag puno ng isa, ay tabi mo iyon. Kaya't iniwan siya at ang kanyang mga anak ay nagsara ng pintuan. At habang kanilang dinadala ang mga sisidlan sa kanyang sinasalinan. Napuno ang mga sisidlan, sinabi niya sa kanyang anak, dalhan mo pa ako ng isang sisidlan. At sinabi niya sa kanya, walang iba pang sisidlan. Pagkatapos ay tumigil ang langis sa pagdaloy. So, ito nga. Si Eliseo, meron siyang na-meet na isang dukhang balo. Itong dukhang balo na ito, wala na siyang pambayad sa mga inutangan niya. At kung hindi siya makapagbayad, kukunin yung dalawa niyang anak bilang pambayad. Pero syempre, dahil nga nanay siya, ayaw niya na mawalay dun sa kanyang mga anak. Kaya humingi siya ng tulong kay Eliseo. Ngayon si Eliseo, bilang tao ng Diyos, gumawa ng paraan para mabayaran ng nanay yung pagkakautang niya dun sa mga inutangan ng babae. Ayun. Yung tinanong ni Eliseo yung babae. Ngayon, ano bang meron ka sa iyo? Ano bang meron ka sa bahay ninyo? Sabi niya, walang anumang bagay sa bahay liban sa isang bangang langis. So, ang natitira na lang niya na possession. Yung bahay niya, tapos meron yung anak niya, tapos meron isang lalagyan ng langis. Tapos, itong si Eliseo, dahil nga nasa kanya yung kapangyarihan ng Diyos noong time na yun, dahil nga propeta siya, tinulungan yung babae. Para mabayaran mo yung utang mo, meron akong papagawa sa'yo. Manghiram ka sa lahat ng kapitbahay mo or humanap ka ng lahat ng sisidlan na pwedeng paglagyan ng langis. Tapos itong langis na ito ipambabayad mo dun sa pinagkakautangan mo. So itong babae nga na ito, ginawa niya yung part niya. Kumuha siya ng maraming sisidlan para sa kanya, para dun sa paglalagyan ng langis. Tapos, dumating yung time, sa verse 6, nung nangihingi pa siya, di ba, marami na. Nangihingi pa siya ng isa pa. Sabi dito, sabi nung isa niyang anak, wala nang ibang sisidlan. Then, uminto na yung pagdaloy ng langis. Hanggat may langis, hanggat may lalagyan, may langis. Naintindihan po? So, as much as gusto niya, pwede siya makakuha ng langis.
So, nanghiram siya, kumuha siya ng mga banga para paglagyan. Pero, yung time na, na wala na siyang makuha, tumigil na rin yung langis. Ngayon, anong lesson natin dito? Hanggat gusto mo na makatanggap ng biyaya mula sa Diyos, maganda ka. Kung ninanais mo na makatanggap ng biyaya mula sa Diyos, prepare mo palagi yung kwarto sa puso mo. Lahat ng espasyo dyan, lahat ng kwarto dyan, lahat ng pwedeng paglagyan dyan, alisin mo yung laman para maiharap mo sa Diyos. Diyos, ito yung aking lalagyan, punuin mo ng langis, punuin mo ng salita ng Diyos. Hanggat gusto natin, makakatanggap tayo ng biyaya. Pero itong babae na ito, sabi niya, wala na eh. Kaya hanggang dito na lang. Okay sana yung ginawa niya sa umpisa. Kaso nga lang, pwede naman siyang maghanap sa ibang lugar ng banga, kapitbahay, or sa ibang bayan para makakuha lang ng banga. Pero sabi niya, ay wala na eh. Kaya tumigil yung langis. Ayun. As much as gusto natin makatanggap ng biyaya, ready magbigay yung Diyos. Pero, kung yung puso rin natin, sinabi na, okay na to, nakapakinig naman ako, nakapagbasa naman ako, titigil lang din yung biyaya para sa iyo. Naintindihan po? As much as you want, kung gusto mong tumanggap ng biyaya ng Diyos, makakatanggap ka. Pero kung yung puso mo, una na lang nag-decide na okay na to, sapat na to, titigil yung langis. Naintindihan po? Kaya nga, huwag tayong makontento lang sa okay na ako, nakapakinig na ako, naka-attend naman na ako, complete attendance naman na ako. Huwag lang po manatili na ganun yung Christian life. Naintindihan po? As much as you want, kung gusto mo lumago, tutulungan ka. Kung gusto po mo naman ng masigit pa, okay lang, walang problema. Dito sa bagay na ito, i-apply natin yung pagiging greedy. Yung greedy, masama. Kung sa pera. Pero kung magiging greedy ka sa salita ng Diyos, walang problema. As much as you want, bibigyan ka ng Diyos. Noon, 2024, sapat ka na. 4, 5 chapters a day. Ngayon, 2025, bakit hindi mo naisin? Na doble. Yung babasahin ko. Meron pong brother na nakasama ko na ang instruction po sa amin, magbasa ng Bible verse or ng chapter o ng words of God, 20 chapters a day. Imagine po ninyo, yung 20 chapters a day. Hindi yun hindi yun maikling book. O kaya pipili lang kami. O ito, maikli kasi yung aklat na ito. Ulit-ulitin ko na lang. Hindi po. 20 chapters a day. Dahil po dun sa instruction na yun, nakapag-store ako ng para sa Christian life ko. Dahil po dun sa instruction na yun, na para bang sabi ko, parang sobra naman. Sabi lang ni Pastor Henry, 4, tas dito 20. So, naunawaan ko yun kung bakit ganun kami pinupush na magtuon ng words of, ng sarili sa words of God. Naiintindihan ko, para pala to sa akin. Gusto kong busugin ng salita ng Diyos. Huwag lang yung sapat na. Huwag mag-diet sa words of God. As much as you want, kung gusto mo makatanggap ng biyaya, kunin mo. Huwag kang makontento. Kung ito napakinggan mo na, ulitin mo. Walang problema. Meron po mga brothers and sisters na napakinggan na yung Wednesday sermon, inuulit nila ulit. Tapos meron pa ulit sila nasusulat, meron pa ulit sila nakukuha na biyaya. Pero may mga brothers and sisters na okay na, sapat na, napakinggan naman na yung Wednesday sermon eh. Next week ulit. Okay lang din naman, walang problema. Kung yun yung gusto mo sa Christian life mo, okay, walang problema. Pero as much as you want, kung gusto mo na mapuno yung puso mo ng words of God, walang problema.
yung babae, sapat na sa kanya na, okay, ito na. Sabi dito, sa verse 6, dalhan mo ako ng isang sisidlan. Dalhan mo pa ako ng isang sisidlan. Sabi niya, wala na. Wala pang ibang sisidlan. Pagkatapos, tumigil na yung langis. Naintindihan po. Kaya, sa 2025, hindi lang po ito para sa akin. Gawin natin ng mas sigit na maging malapit sa salita ng Diyos. Hindi po ito para sa akin, para po ito sa inyo. Kayo rin naman nakaka-check ng Christian life ninyo. Kapag malayo ako sa kasalanan, kapag malayo ako sa words of God, ang lapit-lapit ko sa kasalanan. Pero kapag malapit ako sa words of God, naiingatan ako. Naintindihan po. Kung gusto po ninyo na ma-improve yung Christian life po ninyo, huwag kayong magsasawa na magbasa ng salita ng Diyos. Huwag kayong magsasawa na punuin yung puso ninyo ng biyaya. Naintindihan po. Okay lang na makontento sa ibang bagay kung wala na. Pero pagdating sa words of God, dito natin i-apply yung unlimited rice. Pag sa katawan, huwag po kayong mamamatay po kayo kaagad nun. Pero kapag sa salita ng Diyos, sa halip na ma-overdose ka ng mga bagay ng sanlibutan, bakit hindi mo punuin yung sarili mo ng salita ng Diyos? Naintindihan po. Kasi itong salita ng Diyos ay buhay, mabisa, katotohanan. Para nga siyang, tawag nito, tabak na may dalawang talim. Na kapag pumasok sa puso natin, yung mga hindi magaganda, hindi maayos, nahihiwa niya para ma-break. Para tanggihan natin, alisin na natin. Naintindihan po. As much as you want, kung gusto mo tumanggap ng biyaya, makukuha mo. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Awit 81. Ito po yung puso ng Diyos para sa atin. Awit 81 verse 10. Basahin po natin. Mga awit, 81, verse 10. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Hipto. Buksan mo ng maluwang ang iyong bibig at ito'y aking pupunuin. So ito po yung utos ng Diyos. Sabi niya, ako na Diyos mo, na Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo mula sa Ehipto o nagligtas sa iyo, sinasabi niya sa atin, buksan mo ng maluwang ang iyong bibig at ito'y aking pupunuin. Ano yung first step? Buksan ng kaunti o maluwang? Kapag maluwang, maraming mapupuno, maraming mailalagay. Naintindihan po. Kaya yung puso natin, palagi natin i-check. Yung puso ko ba, malaki yung laman para makatanggap ng words of God. Kung konti lang din yung makukuha mo. Naintindihan po. Kaya palagi natin i-prepare yung lalagyan o yung banga na paglalagyan ng Diyos ng kanyang salita. As much as makakahanap tayo ng pwesto or puwang sa Christian life natin o sa puso natin, pwede yan po na ng Diyos. Naintindihan po. Yun po yung isa sa katangian ng tubig. Kahit saang sulok, pwede siyang sumiksik. Tama po ba? Yun yung isa sa kalaban ng isang building eh. Kapag konting crack lang, kapag napasukan ng tubig, pupuno, tapos hahanap na siya ng ibang butas. Tapos masisira yung building. Naintindihan po. Kaya yung words of God, sabi dito, ready ibigay ng Diyos sa atin palagi. Sinasabi niya sa atin, buksan mo ng maluwang yung bibig, huwag kaunti. Kung gusto mo na makatanggap ng mas marami, mas malaki, yun dapat pagbukan ng yung bibig. Hindi naman po ibig sabihin na yung literal na pagbuka lang ng bibig. Yung gagawin natin, yung puso. Naintindihan po. Ngayon, sa side naman natin, anong dapat natin gawin? Kung yung Diyos, mayroong pagnanais na pag-uutos na buksan natin ng maluwang yung ating bibig, ano naman yung part natin? Awit 119 verse 18.
Awit 119, verse 18. Basahin po natin. Awit 119, verse 18. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahanga-hangang mga bagay. So, merong pagnanais yung Diyos na buksan mo yung bibig mo ng maluwang, pupunuin niya. Ngayon, ito naman sa atin. Buksan natin yung ating mga mata. O, so, ihingin natin sa Diyos o yung tulong ng Diyos na, Diyos, tulungan mo ko na mabuksan yung aking ng maluwang, yung aking mga mata, spiritually, para makita ko yung kahangahangang bagay sa kautusan mo. Naintindihan po. Kung wala po itong pagnanais sa atin, kahit na ready yung Diyos, hindi tayo makakatanggap. Hindi tayo makakakuha ng kailangan natin sa Christian life natin. Naintindihan po. Kaya as much as you want, pwede kang makakuha ng salita ng Diyos. Napakaraming sermon sa Facebook, sa YouTube channel natin, di ba? Ang dami-dami dun. Nilalagay yun, hindi lang para may paglagyan. Nandun yun para ulitin, pakinggan ulit, at makatanggap ulit ng biyaya. Actually, kahit ako po, kahit na 2022 sermon, 2021, pinapakinggan ko pa rin. Kasi meron pa rin ako nakukuha. Naintindihan po. As much as you want, kung gusto mo, makakatanggap ka. Makakuha ka. Naintindihan po. Buksan ng maluwang yung ating puso or ating mga mata para makita natin yung kahangahangang bagay na salita ng Diyos. Naintindihan po. Kaya kung gusto natin, nakakatanggap tayo. Ngayon, sabi kanina dun sa verse na binasa natin sa Colossians chapter 3, verse 16, manirahan na ang sagana sa atin. Kailangan yung words of God ay naninirahan, nag-i-stay, nakatira kumbaga sa salita sa ating puso. Dahil ito yung kalooban ng Diyos para sa atin. Naintindihan po. Kaya nga, kapag meron kang nakuha na salita ng Diyos, nakapasok sa puso mo, umantig sa puso mo, sinulat mo, di ba? Lagay mo sa puso mo, tapos ingatan mo. Naintindihan po. Dahil ko pong sinasabi ito, si Satan, ayaw niya na yung Kristiyano mapuno ng salita ng Diyos. Kasi alam niya, kapag yung Kristiyano napuno ng salita ng Diyos, magiging malakas na Kristiyano, magagawa yung kalooban ng Diyos. Kaya ayaw na ayaw niya nun. Kaya ano gagawin niya? Hindi naman niya maagaw yung kaligtasan natin. Gagawa siya ng maraming paraan para yung nailagay nating words of God sa puso natin, matabunan ng mga bagay ng sanlibutan. Naintindihan po. Kaya nga, di ba? Pag, halimbawa, may mga napakinggang sermon, naalala mo, ganyan, na tapos na-recall mo, minsan may maalala ka, di ba? Ay, parang yun yung verse na napakinggan ko, nabasa ko last time, Tama ba? Meron po ba kayong ganon? Naku pa. Ano pong naalala po ninyo? Meron po ba? Meron, di ba? Halimbawa, ay, parang nabasa ko na to last time. Tapos ito pala ibig sabihin. Meron tayong naalala, nare-recall, kumbaga, na salita ng Diyos. Pero si Satan, gusto niya na punuin yung puso natin ng mga bagay ng sanlibutan para makalimutan na natin yung mga na-store natin na salita ng Diyos sa ating puso. Naintindihan po? Kaya nga, dami-daming temptation na binibigay niya sa Kristiyano. Ayaw niya na maging malakas yung Kristiyano. Kasi alam niya kapag naging malakas, mas marami may evangelize, mas mapapaaga yung pagpunta niya sa impyerno. Naintindihan po? Kaya nga, gagawa si Satan ng paraan para yung words of God matabunan sa puso natin, mapunta na lang sa baba, tapos mapuno ng mga bagay ng sanlibutan. Hanggang sa makalimutan na lang natin. Naintindihan po? Kaya huwag niyo pong hahayaan na maging ganon. Ingatan mo ninyo yung palagi yung puso po ninyo. Naintindihan po? Dahil sa puso natin, dumadalo yung buhay, sabi sa Biblia. Kung yung puso natin ay punong-puno ng salita, ng buhay, yes, makapagpatuloy tayo sa Christian life natin. Maka-move forward tayo sa Christian life natin. Pero kung yung puso natin
Yun nga, napupuno ng ibang bagay, mahirapan tayo lalo. Naintindihan po. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Mateo chapter 12. Ito po yung mangyayari kapag hindi natin iningatan yung words of God sa ating puso. Mateo chapter 12, verse 43. 43 hanggang 45. Mateo chapter 12, verse 43 hanggang 45. Babasahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't na makalabas mula sa isang tao ang maruming espiritu, nagpagala-gala ito sa mga dakong walang tubig na umahanap ng mapapahingahan. Ngunit wala siyang matagpuan. Kaya't sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na pinanggalingan. Pagdating niya ay natagpuan niya iyong walang laman, nawalisan at naiayos na. Pagkatapos ay umalis siya at nagsama pa ng 7 espiritu na higit na masasama kaysa kanya. At sila'y pumasok at nanirahan doon. At ang uling kalagayan ng taong iyon ay naging masahol pa kaysa una. Gayon din na mangyayari sa masamang lahing ito. So merong isang illustration yung ginamit gustong i-explain ni Jesus Christ para sa mga apostol at mga alagad na kung bakit kailangan ingatan yung words of God sa puso. Dito, meron pong isang tao na noon, inaalihan siya ng masamang demonyo. Baga sinasapian siya, meron siyang kahirapan na ganito. Pero dahil nga siya ay naligtas, yung masamang espiritu na ito, umalis. Wala na dun sa tao na yon, hindi na siya inaalihan. Kaso nga lang, itong lalaki na ito, itong tao na ito, na dating merong masamang espiritu sa loob niya, sa halip na punuin niya ng tubig or yung mga bagay, yung bahay niya na pinagtitirahan niya, wala siyang ginawa. Kaya nung bumalik o nung nakita ulit nung masamang espiritu na yung bahay ng lalaki na iyon na dati niyang pinagtitirhan, wala pa ring laman. Anong ginawa ng masamang espiritu? Nagtawag pa para pumasok dun sa bahay nung masamang lalaki. Ngayon, ganito rin. Sa Christian life natin, yes, naligtas na tayo. Okay na tayo dun. Pero kung yung puso natin, hindi natin pupunuin. Magiging empty lang. Walang tubig, walang anumang bagay na may kinalaman sa Diyos. Ano pong mangyayari? Pwede ulit yan balikan ng masasamang pagnanasa, masasamang pagnanais, na dati natin ginagawa nung hindi pa tayo ligtas. Naintindihan po. Kaya ano nangyari? Nung nakita ng mga espiritu na yung bahay ng tao na yun walang laman, nagtawag pa siya. Kaya ano nangyari? Doon sa bahay, mas naging worse. Naintindihan po. Mas marami pang masasamang espiritu yung pumasok doon sa bahay. Kasi nga walang laman eh. Naintindihan po. Kaya nga, yung puso natin, dapat natin punuan ng salita ng Diyos para hindi makapasok yung mga masasamang pagnanasa. Kung puno yan ng words of God, kung puno yan ng mga bagay na espiritual, yung mga bagay na sanlibutan, i-reflect na yan. Hindi na natin yan iisipin. Tatanggihan na natin yan kaagad. Naintindihan po. Pero kung yung puso mo, medyo sabihin natin 90% lang napuno, di kapag may pumasok, na 10% na sanlibutan, para bang wala lang. Kaso, hindi mo iningatan ulit yung puso mo hindi mo iningatan ng words of God yung puso mo. So yung 80% na words of God nabawasan. 90 naging 80. Tapos meron naman pumasok na mga bagay ng sanlibutan. So 80-20 na. Tapos pababa. Ano nangyari? Na-overwhelm na yung puso ng mga bagay ng makasanlibutan. Hindi ng mga bagay na espiritual.
Kapag nangyari yon, ano pong sabi dito? Mas magiging masahol pa. Mas masama pa, kumbaga, kaysa dati. Naintindihan po. Nakakatakot eh. Kaya nga dapat ingatan na natin palagi yung puso natin. Palagi natin punuin ng salita ng Diyos, ng biyaya ng Diyos para ma-reflect natin o ma-deflect natin yung mga makasanlibotang bagay, yung mga tukso ni Satanas, hindi makapasok sa puso natin. Naintindihan po. Dahil kung hindi, magiging mas masahol pa kaysa dati. Actually, ito po yung isa sa nakakalungkot na nangyayari sa isang Kristiyano. Okay naman nung una. Naligtas, may sigasig. Okay, walang problema. Kaso nga lang, unti-unting nakapasok yung kasalanan sa puso niya, unti-unting nakapasok yung mabibigat na kasalanan sa puso niya. Eventually, wala na siya sa church. Tapos mababalitaan ko na lang, yun. Mas masahol pa kaysa sa dati. Marami na pong nakita na brothers, lalo na sa brothers, yung na nangyari po yung bagay na yun. Kaya, hindi po yung teorya. Sana talaga ligtas sila. Yun na lang yung iniisip ko. Para eventually, tulungan sila ng Diyos, makabalik sila sa church. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nakakabalik. Kasi nga, sa halip na punuin yung salita ng Diyos, yung puso nila, iba yung pinuno o iba yung nilagay. Kaya yun, wala na sila sa church. Naintindihan po. Nangyayari po talaga yun. Yun po yung nakakalungkot sa atin bilang isang Christian. Kaya nga, yung Christian life natin, survival. Yung mga makakasurvive, sila yung makakatanggap ng malaking gantimpala. Yes, hindi mawawala yung kaligtasan. Walang problema doon. Pero yung kaluwalhatian, na dapat sana sa'yo ibibigay, napalampas mo. Dahil sa ibang bagay ka nagtuon. Alam niyo po yung Manhattan, dun sa Amerika? Manhattan City. Isa pong lugar yun sa Amerika. Alam niyo po kung paano napunta sa Amerikano yung Manhattan City? May mga nakatira po doon, mga American Indian na mga tribes or talagang tribo. Talagang sabihin natin na tribo, naiintindihan nyo naman po yun. Tapos nakita ng mga Amerikano, yung mga tribe people na yon. Tapos sabi nila, ang ganda nitong lupain nyo binibenta nyo ba? Sabi nila, hindi. Pero kung sakali meron kang i-offer, pwede namin i-consider. Yung mga Amerikano mga ibang tao na nakarating doon sa Manhattan City, tinake advantage yung kakulangan ng kaalaman ng mga tribe people. Kaya ang in-offer nila para makuha yung Manhattan City ngayon, mga cooking utensils, mga mangkok, mga sandok, mga kawali. Sabi nila, yung mga tribe people, wala pa naman silang idea tungkol doon. Alam nila na sinasabi na, maganda to, silver to, ganyan. Silverware, parang ganyan. Dahil po doon, binenta nila yung Manhattan City. Yung dapat na lupain nila, binenta nila. Ano yung kapalit? Mangkok, kawali, sandok. Kaya napunta sa Native Americans yung Manhattan City. Kayo po. Kung kayo po o-offeran ng ganun, kapalit ng isang kaluluwa, ano pong gusto po ninyo? Yan, in-offeran ka. Mas malaking sweldo, pero hindi ka makaka-attend ng Sunday. Mas malaking achievement, pero hindi ka makaka-attend ng Wednesday. Malaking bagay or karangalan, pero hindi ka makaka-attend ng mga retreat. Ano pong gusto po ninyo?
kunin yung mga bagay na ino-offer ng sanlibutan o panatilihin yung ino-offer ng Diyos na pangwalang hanggan. Kailangan maging wise tayo sa Christian life natin. Dahil yung mundo, palaging tayong ino-offeran ng mga bagay ng sanlibutan para ipagpalit para sa mga bagay na pangwalang hanggan. Kaya wag po ninyong hahayaan na maging ganun. Merong gustong ibigay sa iyo yung Diyos na gantimpala, huwag mo ipagpapalit sa mga bagay na nasisira dito sa sanlibutan. Naintindihan po? Yes, makuha mo man yun, hanggang kailan mo yun i-enjoy? Hanggang kailan mo magagamit? Hanggang kailan mo ma-experience yung ipinagpalit mo? Maring ilang taon, pero kung yun ay hindi naman pang walang hanggan, maging matalino ka. Naintindihan po. Kaya nga, sabi dito, yung puso natin, yung bahay na ito, kumakatawan sa ating puso. Kung pananatilihin lang natin yan na walang laman, yes, malinis, pero walang laman. Pwede pumasok yung mga tukso, pwede pumasok yung mga pakana ni Satan, pwede pumasok yung mga pagnanasa ng sanlibutan. Kasi nga walang laman eh. Pero kung yan ay may laman, laman ng salita ng Diyos, laman ng mga bagay na espiritual, hindi yan makakapasok basta-basta. Naintindihan po. Kaya palagi po ninyong piliin, ano ba yung nilalagay ko sa puso ko? Kaya na pinag-aralan natin, manirahan nawang sagana sa atin yung salita ni Kristo sa puso. Sa lahat ng karunungan. Ibig sabihin, sa lahat ng paraan na pwede kang makakuha ng biyaya ng salita ng Diyos, kunin mo. May free time ka, may break time ka, basa ka. Meron pong isang sister na nakasama ko dati. Medyo malabo na rin kasi yung mata niya, medyo may edad na siya. Hindi na siya makapagbasa ng Bible ng isang upuan. Siya, isang businesswoman. Habang nasa biyahe siya, meron siyang daladalang isang maliit na notebook. Yung notebook na yon, yung memory verse booklet. Binabasa niya yon habang nasa biyahe siya, nasa bus. Magandang paraan. Tama po ba? Para yung words of God hindi mawalay sa kanya. Yes, pag sa bus, hindi mo maliban na lang kung yung bus na masakyan mo maluwag, makakaupo ka, pwede ka makapagbasa kahit papaano. Pero kung tayuan na, siksikan na, tapos gusto mo magbasa ng words of God, yes, di madali na magbasa yung ganitong kalaking Bible. Pero meron siyang naisip na paraan para makapagbasa pa rin ng words of God. Meron siyang maliit na booklet. Totoo po ito. Hanggang ngayon, nandun pa rin siya sa church. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin siya dun sa church na yon. Kasi nga, dinisay niya sa sarili niya na mananatili ako sa words of God. Sa kahit anumang paraan na pwede kong magawa, gagawin ko. Maliit lang mukhang maliit lang yung ginagawa niya, pero malaking tulong yun para sa kanya. Naintindihan po. Kaya as much as you want, brothers and sisters, pwede tayong makakuha ng salita ng Diyos. Naintindihan po. Hindi naman po ibig sabihin na, okay, oo nga, maraming words of God na naka-upload sa YouTube or sa Facebook, ganyan. Kaya pipili nilang ako na basta-basta. Maging maingat din po, okay? Naniniwala po ako na itong church natin sa Philippine Life Mission ay turo ng Espiritu Santo. Malinis, dalisay, banal na salita ng Diyos. Kasi ngayon yung kailangan natin. Naintindihan po. Kaya kung noon, mahilig ka makinig sa kung kani-kaninong mga preacher, pakiusap, iwasan mo. Dahil maliligaw ka, matatangay ka ng ibang turo. Naintindihan po. Kaya ingatan po ninyo. Sabi nga sa Biblia, ingatan mo yung pinapakinggan mo. Ingatan mo rin yung binabasa mo. Naintindihan po. Magtuon tayo sa words of God, dahil ito yung pagkain, malinis para sa ating espiritu. Naintindihan po. Sabi sa 1 Pedro chapter 2 verse 2, malinis na espiritual na gatas. Naintindihan po. Kaya, next year, huwag lang po sana na ako yung gagawa ng verse of the year natin. Na
Papanirahan ko ng salita ng Diyos yung puso ko. Kung gusto po ninyo, pwede po ninyong gawin ito sa Christian life po ninyo, pero I highly recommend na sama-sama natin itong gawin. Bakit? Kasi yung primary verse natin, kikilos lang yung kapangyarihan ng Diyos, hindi nang mag-isa, kundi nang sama-sama. Naintindihan po. Walang kapangyarihan sa isa. Tandaan natin, yung kapangyarihan ng Diyos, kikilos sa atin. Lahat. Naintindihan po. Naintindihan? So, bago po magtapos itong 2024, dinicide ko po sa puso ko na ito po yung maging verse para sa akin personally, at ito po yung ating maging verse para rin next year. Kung ngayon, 2024, medyo lang na nakapagbasa ng words of God, bakit di natin itry next year na mas magtuon ng salita ng Diyos? Hindi lang pagbabasa, pakikinig, or kung ano man na paraan, pagsama sa mga activities na merong pag-aaral ng salita ng Diyos, samahan natin. Ano problema? Nakaraang All Saints Fellowship, ilan po yung nakapagbasa ng Biblia? Isa lang. Ayaw niyo po ba na ikaw rin sana yung nakatanggap ng biyaya na yun? Hindi, okay na yan. Okay na yan sa kanya. Bahala na siya dyan. Sa tawag nito, sa Kalawan po, meron pong strategy si Pastor Kim na kung sino daw yung makapagbasa ng Biblia, may reward. Kaso, mahirap lang po ako eh. Tanggapin niyo po yung biyaya ng gantimpala dun sa langit. Hindi po sa akin. Hindi po sa tao. Naintindihan po. Kaya, kung gusto po ninyo na mapuno yung puso po ninyo ng salita ng Diyos, tutulungan ko po kayo. Pero kung ayaw ninyo, maghihintay lang ako para sa iyo. Tayo pong lahat ay umukat manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Salamat po aming Ama na pinagkalooban niyo po kami ng mga salita na makakatulong sa amin para sa pagsalubong sa panibagong taon na binibigay niyo po sa amin. Hindi man po kami sigurado sa bukas, aming Ama, pero pakiusap, tulungan niyo po kami upang yung puso po namin ay mapuno ng salita ng Diyos sa lahat ng karunungan. Tulungan niyo rin po kami na maingatan ito at huwag po ito maiwala at maagaw ng kalaban. Pakiusap, ingatan at gabayan niyo po yung bawat isa sa amin. Sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Maraming salamat po. At po na ito, dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So bago po tayo magtapos sa All Together Song, sa announcement, meron po tayong special ceremony sa araw po na ito.